RFM has been going up recently. Ang tanong, isa ka bang dividend yield chaser? Balak pumasok dito kasi balita ko high yield daw to eh. Mamaya compute natin. Okay? So this is my topic for today's TRFM before the fact analysis. Kasi kung matagal ka nasa aking YouTube, no? Ina-analyze ko na to dati pa eh. And if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment and promote ko rin yung aking binuhay kong Facebook page. So, may post ako recently about RFM, no? So, dito yan, okay? So, ito yung post ko na yon. So, may isang clown. Di ba kasi RFM, na-analyze ko yan dati nung nung nandito yung wabagsak siya, ganyan. Nung di siya pinapansin. Sinasabi ko noon, undervalued. So, may isang clown, sabi niya, pangit yan. Fake naman yung gatas yan eh. So, bibili na lang ako ng iba kasi kapag, may paano pa siya eh. May price to milk ratio. Ganun. Sa mga pure milk ako, mas makakamura ako. Ganun. Actually, fast forward today, may parang panlaban ng RFM sa mga pure milk, no? Di na lang 45 milk yung meron sila. Pansin ko lang, okay? So, fast forward today, syempre, namimigay lagi yan ng dividend. Nagrarally yung stock price. So, yung preferences ng isang tao, syempre, ikaw lang yun, di ba? Pag ang isang tao na feeling elitist na hindi lang naman ikaw yung or technically hindi ikaw yung nagdadrive na profit growth no ng isang business, it's the consensus. Dahil tayo, mahirap na bansa, syempre kung ano yung mura, yun yung normally bibili ng mga tao dyan eh. And so far, yung mass market na yon, yung pangmasa na yon, seems like doon nakuha ni RFM yung kanyang domination. Except, kasi si SM, mapapansin nyo, mahilig to gumawa ng yung kanyang SM bonus na product. Halos sa lahat ng category, inisa-isa niya yan eh. Eventually, magkakaroon niya na SM bonus milk, ganon. So, pag nagawa siya ng ganon, and mas mura, and itinabi niya sa mga, RFM na product, yari. Okay. So, watch out for that. We'll see. Kasi, I believe eventually, mabubuna siya yan sa gatas category na yan. Okay. Or baka meron na, hindi lang ako aware. So, ito yung price action ni RFM. And then, ito yung yung historical valuation ko sa kanya. Okay. So, analysis ko sa kanya ending December of 2022. So, ito yung karoon siya ng little bit of struggle during this time. Okay, ayan so medyo bumagsak yung kanyang trajectory. And yan din bumagsak yung kanyang stock price noon. So, December 2022, ayan. Pero, bargain price ko during that time is 3.66, no? So, undervalued. Boss, bumagsak pa siya na, ng 3 pesos. So, mas naging attractive yung, valuation niya during that time. Okay? Another analysis, ending naman ng December of 2023. So, nakapag-rebound na siya. And bargain price ko during that time is 3.79. So, 2023, dito siya noon, no? Around 3 pesos bargain price, 3.79 na eventually tinagos niya, di ba? Pinuntahan niya. Okay? Another analysis, 2024 and makikita nyo yung kanyang growth trajectory is nandun na ulit, no? Pakyat na ulit siya. So, ano man yung adjustment na ginawa nila, gumagana. Okay? So, December of 2024, nag-trade siya noon around, 3.8, sabi mo ng 4 pesos, undervalued. Bargain price ko sa kanya is 4.63 pesos na again, eventually pinuntahan niya. Lagpas na siya doon.
And then another analysis, June, so second quarter of last year, 2025, nandun pa rin yung kanyang growth trajectory. And ang bagong parking price sa kanya is 5 pesos, no? So June of 2025, trade lang siya noon around 4 pesos. Bargain price of 5 pesos, undervalued. Okay? Again, eventually pinuntahan niya kung mag-grow siya ng low single digit, 5.16. So, andyan na siya ngayon. Kung mag-grow siya mid single digit, no? Ayan. 6.49. Uy, grabe. 6 point undervalued. That's another 26% upside. Yan ang alam ko, may mga insider buying pa ngayon tong business na to. Okay. Ay, wish it. Hindi mo down pala yung visit ng website na to. So, ano to? Ito, ayan o. So, may mga insider buying, no? January. Actually, maski last year, no? Fourth quarter of last year, papuntang first month of this year, may mga nag-insider buying. Okay? So, visit na to. Naka-down eh. Hindi ko makita. Pero, pwede yung check yan later on. So, may mga insider buying, then potentially, maganda pa rin yung outlook nila sa business na to. Moving forward, wala talaga, no? Unavailable. Okay. Third quarter, nag-grow pa ulit sila ng third quarter eh, kaya nga namigay to ng special dividend eh. So, pag nag-report to ng another growth ng first quarter, kasi 2025 for sure, na yan eh, record breaking na sila yan. So, kapag nasundan yon ng another growth ng first quarter of 2026, aba! Diba? So, first quarter nila last year is around 300 plus million. Ma-break nila yan, first quarter of 2020. Pwede to, magre-record breaking high to, no? So, ay, nako. That's a potential 30% plus upside. So, namimigay yan ng dividend, no? Ito. So, consistently, post-COVID. So, ayan, no? 8.6% based on a trailing 12 month, no? O sabihin na natin, no? Based on, yung binigay niya last year. Actually, to recently, no? Nag-announce to ng dividend. Mas mataas yung first tranche niya compared to last year. So, on a trailing 12-month basis, supposed to be dapat, mas mataas ngayon sa 8.6 yung binibigay niya na yield. Pero assuming ang ibigay na yield this year is, ano lang din yung binigay niya last year. So, 8.6% dividend yield. Nasa siya ngayon? 16.7 billion in market cap. So, may bigay siya ng around, 1.4 billion. In dividend payout na halos lahat na lang kanyang nire-report na earnings pinapamigay niya, pero in terms of cash flow, no, parang kalahati lang. Okay, na obviously diyan nanggagaling yung dividend, no, sa cash flow generation ng isang business. So technically afford niyang ibigay yon, and may pa siya, liquid asset of around 5 billion. So kaya niyang ibigay talaga. And hindi rin ganoon kataas yung kanyang debt obligation. Okay? So technically, considered talaga siya ngayon as high yield. Ang tanong, 'di ba? Magko-continue ba yung kanyang momentum this year? Kaya pa bang lumaban yung mga spending power ng mga Pilipino? Okay? We'll have to find that out in the coming quarters.